Alam niyo dito sa Canada, napapansin ko, tuwing taglamig, lalo na yung buwan ng, starting sa buwan ng December, January, February, yan. Yung mga binibili naming mga vegetable dito or kagaya ng kamote, tsaka gabi, ganyan. Lalo na yung patatas. Kusa silang tumutubo kahit na nasa cabinet sila or mga nasa grocery area mo sila. Talagang tumutubo. Ito kagaya ng patatas. Yan. Etong gabi. So, meron akong tinanim na kamote sa taas na nung December, nakita ko may umuusbong na parang tumutubo. So sabi ko, magandang itanim ito, sabi ko. So ngayon, pag mga ganitong ayan, tingnan tumutubo na, ayan o. Tuwing winter dito sa Canada, nagtataka ko, tumutubo talaga sila. Which is, tuwan-tuwa naman po ako kasi mahilig po ako magtanim. Yan, itatanim ko na yan, malapit ko na itanim. Pag na-ready ko na yung lupa ko, i-defrost ko siya. Tapos itatanim ko siya sa loob ng bahay. So pagdating po ng June 1, napakayabong na po nito, marami na siyang dahon. Yun ang ginagamit ko sa pagluluto sa paggagata. At walang nasasayang yan, bago mag-winter lahat, iluluto ko pati bunga. Ngayon, ito namang patatas. Naku, 2 years ago, ang dami kong naitanim nito. Talagang madali lang pala siyang itanim sa mga malalamig na lugar, kagaya nga ng Canada. Pag spring na, ayan, tingnan, tumutubo siya, diba? Pag tinanim ko yan, mga 3 months lang mahigit, ang lalaki na ng bunga, ang dami. Talagang nakaisang banyerang maliit ako ng bunga, ilan lang ang tinanim ko. Nakapaso pa yun, anong tanim ko, hindi pa sa mismong pinakalupa, nakapaso pa siya. So, ito ho, yung patatas, nakapagtanim na rin ako. Gabi dito sa Canada, ang dami kong na-harvest ng mga dahon, ginagata ko yan. Tapos, pero ang pinakamadaling itanim talaga yung patatas. Ayan, tingnan nyo, tumutubo siya. So, ayan pa yung isa, yung mga bawang, ayan. Basta't ganitong mga winter na, tumutubo sila. Ayan, no, yung mga grocery ko, ayan, pati bawang tumutubo. Ganyan ho, yung dito. Kusang tumutubo sa loob ng bahay. Yung mga pangsahog ko, pangluto ko, pangulam ko, tumutubo. So, yan, itatanim ko yung mga yan. Ang pagpapatubo ng kamote dito sa Canada ay gamit ang bunga ng kamote. Ito, itong ugat ng kamote o bunga ng kamote, mas mabilis po. Pwede mo siyang, itong buo na to, pwede mo siyang ibabad sa tubig, yung kalahati lang. Pwedeng garapon, tasa, baso, ganyan. Ano mang klaseng uri ng empty containers na kung saan maipi-place mo siya ng nakatayo, kagaya nito. Ayan, kita nyo to, ayan, tubig yan, di ba? So, dapat yung tubig niyan, wala sa kalahati, tapos, ibabad nyo lang siya ng buo, yan, pwedeng ganyan. Tapos, pagkababad nyo ng ganyan, spray ninyo itong kamote, or pwede nyo nang basain. Pwede nyo siyang basain ng tubig. Tapos, kailangan ito, araw-araw binabasa nyo itong taas na parte ng kamote. Or, siguraduhin nyo na yung tubig niya, kalahati lang ng kamote ang nakababad. Tapos, hindi umaapaw. Ngayon, pwedeng buo siya. Tapos, isprayan lang yung tubig to. No? Pwede rin namang, mas mabilis pa siyang tumubo kung puputulin nyo yung kamote dito sa dulo. Yun ang na-discover ko. Mas mabilis palang tumubo itong kamote na to pag pinutol mo yung kamote. Kagaya nito. Ayan, ito. Pinutol ko yan, di ba? Ayan. So, ngayon, yan ang ibabad ko kalahati. Ayan, may tubig siya, di ba? So, dadagdagan ko pa ng konti yan. Basta't may nakalitaw na isang kalahating parte ng kamote. Pagkatapos, babasain ko yan araw-araw. Tapos ang pagtubo ng pag-usbong ng mga bagong sanga dito or mga bagong maliliit na halaman dito, lulusot yan, mabilis lang, wala mang isang buwan, magkakaroon na siya ng bagong usbong na halaman. Tapos yung halaman na yun ang palalakihin namin at itatanim namin pagdating ng spring sa labas. Yun ang pararamihin ko. So dahil madalang siya at nagkikrave ako ng talbos ng kamote kasi nga masustansa ho yung talbos ng kamote. Naku, ang talbos po ng kamote, hindi pagkaing mahirap yan, kundi pagkaing masustansya yan. Yan ang tandaan ninyo. Ang ginagawa namin, dahil ang sagana,
sagana ang mga bunga ng kamote rito or ugat ng kamote. Pero ang talbos mahirap. So ang ginagawa namin, nagpapatubo kami dito sa Canada gamit yung bunga ng kamote. Yan. Ayan. So nasa loob po tayo ng aming attic. Ito po yung bahay namin. So nasa third floor po tayo sa attic. Ayan. So nakikita nyo, ang dami kong mga halaman. Ayan oh. Ayan. So ayan pa. Ayan pa yung aking mga halaman. Ang gaganda nila, no? Ayan. So, mahilig po ako magtanim. Kaya lang, minsan pag busy-busy na ako, ayoko kong magtanim ng maraming mga indoor plants. Kaya ayan. Ayan po, mahilig po akong magtanim. Pero, pag sa loob ng bahay, wala akong gaanong time. Kahit magaling po ako magtanim, hindi ako gaano nagtatanim pag indoor. Pero, mahilig po ako sa mga gulay. Ayan. So, medyo nasisikatan po tayo ng araw dito at kita niyo naman yung snow. Ayan no, ang kapal. Sa bubong po namin yan at ayan. So, ayan, nakikita nyo. Ayan. So, kahit na nakikita nyo na yung sinag ng araw, matingkad yung pagkakasinag. Parang mainit, no? Pag dito ko sa loob, mainit kasi insulated ditong bahay. Nasa loob ako ng bahay. Pero paglabas mo yan, minus 21 degrees po. Minus 21 Celsius po dito sa Canada. Napakalamig po. At ang wind chill ay minus 25. So pag lumabas ka po nito, yung dati nakakalabas ako ng saglit-saglit ng walang sweater Pero pag ganito, para kang mamamatay. Isang minuto lang para ka nang mamamatay sa lamig sa labas na pag wala kang sweater. Ayan. So, ngayon isi-share ko mga kababayan kung paano magtanim ng talbos ng kamote sa abroad, lalong-lalo yung mga nasa lugar kung saan napakalamig po at may mga winter-winter. Ako inulit-ulit pa yung winter-winter. Ayan po yung aking mga talbos ng kamote na pinalaki ko sa loob ng bahay. So, kailangan ko na silang ilipat. So, ang unang-unang technique po ng pagtatanim po ng talbos ng pagtatanim po ng sweet potato or talbos ng kamote. Ayan po, ayan. Kita nyo, iba-iba yung laki. So, pag nagtatanim kayo ng kamote sa loob ng bahay, gamit yung bunga, ang piliin yung itanim yung bunga na walang sira hanggat pwede. Pero kahit nasira ko, pwede pa rin tumubo yan kahit na may konting sira siya sa ibaba. Ayan. Kahit na may konting sira siya sa baba, tutubo pa rin yan. Pero kung may makikita rin lang naman kayong hindi sira na bunga ng kamote, yun ang piliin yung itanim. Ngayon, ang napansin ko lang kasi ilang taon na rin ako nagtatanim ng kamote sa loob ng bahay at tapos inilalabas ko tuwing summer. So, napansin ko lang, minsan, kailangan pag bumili kayo ng kamote na itatanim nyo sa loob ng bahay, yung matanda na, yung magulang na yung kamote, yung makapal na yung balat. Kasi makikita mo naman na may mga iba-iba yung klase po pala ng kamote yan, di ba? So, yung sweet potato or yung kamote, kapag po pala yan iba-ibang klase, merong madaling itanim, meron ding mahirap itanim. So, usually yung piliin nyo, yung madaling itanim, yung makakapal na balat na kamote. Pag ang kamote may makapal na balat, ibig sabihin, mas mabilis siyang tumubo at saka mas matanda na siya. So, yung chance niyang mapatubo niyo siya ay napakalaki. Ngayon, ang sinubukan ko magtanim ng kamote, yung bunga ng kamote sa mismong lupa, diretso, sa loob ng bahay. Naku, inabot ako ng 2 hanggang 3 buwan bago tumubo yung kamote. Tapos, talagang ang bagal ng pagtubo niya. 2 buwan bago ko nakita yung ganito. Yan, 2 buwan bago ganito kalaki yung kamote, yung talbos na tumutubo. Ngayon, yun ang napansin ko. Pero pag pinatubo mo siya sa tubig, mas mabilis pala siya kaysa sa lupa. Pinag-uusapan po natin dito yung indoor, yung pagtatanim sa loob ng bahay, hindi sa labas. So ngayon, ang napansin ko, pag sa tubig pala siya itinanim or ipinatubo, mas mabilis siyang tumubo sa tubig. So, ang gawin lang ninyo, yung kamote, yung buong kamote,
yung buong kamote, ibabad nyo sa isang container, pwedeng garapon, pwedeng baso, kahit na anong container, tapos lagyan nyo ng tubig, siguraduhin lang niyo na yung kamote, kalahati lang yung nakalubog sa tubig. Yung kalahati niya, nasa taas pa ng tubig. Doon tutubo yung mga bagong usbong na halaman ng kamote. Ngayon, ang na-discover ko ba, mas mabilis pa palang tumubo yan kung sa tubig, mas mapapabilis pa ang tubo niyan kung everyday, binabantayan nyo yung tubig, lalo na pag lumalaki na yung usbong, mas mabilis po siyang kumain ng tubig. So, kailangan mas alerto kayo sa pagdadadag ng tubig kasi hindi siya pwedeng matuyo kung hindi mamamatay yung kamote nyo. So, ang mangyayari, ang ginawa ko pa pala, para mapatubo siya ng mabilis, habang may kalahati ng kamote may tubig, yung kalahati nasa ibabaw, di ba? Yung parting nasa ibabaw pala, mas maganda pala yan, ini-spray mo ng tubig. Parang binabasa-basa mo siya. Kung wala ka mang pang-spray ng tubig, yung maliit na spray, ang gamitin nyo kahit na wisik-wisikin lang ninyo, kumuha kayo ng tabo, tapos wisik-wisikin nyo yung mismong nasa taas para hindi siya nagdadry palagi. Mas mabilis pala yung pag-usbong ng talbos sa bunga ng yung kamote. Ganun pala yung technique. Ngayon, itong ano na to, nakaraang buwan, na-discover ko, alam nyo ba na ito to. Itinanim ko yan, sabay lang dito. Pero ito, ang bahagal niyang umusbong. Ang pinakamabilis pa palang technique pag nagpatubo kayo sa tubig, putulin nyo yung kamote, kagaya ito, ayan, pinutol ko, di ba? Parang nabubulok, di ba? Pero hindi ho, tutubo pa rin siya. Ayan. Pag pala yung kamote, ayan, tingnan nyo, hinati ko. Kasi by accident lang yung pagkakadiscover ko na mas mabilis pala siyang tumubo, pag pinutol mo yung kamote. Ayan, tingnan nyo to. Yan, kalahati lang siya, di ba? So, na-discover ko na sa kagustuhan ko makapagluto ng kamote Q, makakain ng merienda. So, nung may umuusbong na konti dito, nakita ko, binili ko siya, may umuusbong kaagad pagkaraan ng isang linggo. Gusto ko magkamote Q. Ang ginawa ko, hinati ko yung kamote para lang iluto. Hindi ko alam na pwede ko namang mapatubo to ako kahit hatiin ko. So, yung mahigit kalahati ng kamote, kinuha ko, yung walang tubo, yun ang dinuto ko. Gusto ko nga makakain ng kamote Q. Ngayon, ang nangyari, by accident, na-discover ko na mas mabilis palang tumubo ang kamote pag hiniwa mo siya bago mo siya itanim sa tubig. Bagong pala siya patubuin sa tubig, hatiin mo, ayan, kagayan hatian, di ba? Pag pala hinati mo yan, tapos, yung parang, ayan, tignan nyo, lahat yan may hati, di ba? Yung pagtubo ng talbos, triple sa bilis kesa dun sa hindi mo hinati. Ayan. Ganyan lang ho yung technique pala. So ngayon, ayan, ang bilis-bilis niyang tumubo. No? Ngayon, pag malaki-malaki na ho yan, ang gagawin ko, pag medyo lumaki pa ng konti to, ayan, mabilis siyang sumipsip ng tubig pag mas malaki na yung dahon kasi marami nang gumagamit ng tubig So, kailangan madalas yung dagdagan yung tubig yan araw-araw na pag malaki na yung talbos. Ngayon, ang plano ko, usually yung ginagawa ko, pag medyo malaki ng ganyan, ililipat ko na siya sa isang paso ng lupa para mas lumago siya. So, pag malago-malago na yan, kailangan nyo nang ilipat sa isang paso ng lupa. Tapos, make sure na pag nagpapatubo kayo ng kamote, hindi naman yung maaraw, pero at least may liwanag po. Kahit na anong alaman, pag nagtanim kayo sa indoor, kahit papano, nangangailangan sila ng liwanag. Kahit na hindi ho yung sikat ng araw. Pero pag gulay yan, mas maganda kung may sikat ng araw. Ayan. So, nagtatanim po ako at nagpupunla, usually, ayan, tingnan nyo, sa tabi po ng bintana, kung saan may mga araw, or may sikat ng araw. Or kahit walang sikat ng araw, at least maliwanag, or kahit may konting init. Bihirang-bihira lang yung mga halaman na nabubuhay siya ng walang araw, or walang liwanag. Bihirang-bihira lang yung mga halaman na ngayon, na ganon. So, usually, yung mga, lalong-lalo na yung gulay, kailangan itanim nyo sila sa may tabi ng bintana kung saan may liwanag. Mas maganda kung may sikat pa ng araw. Yan ho ang tip ko sa inyo. So, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at i-like ang aking video para po makita nyo pa yung mga susunod kong tips sa pag-garden, sa pagluluto at sa kalusugan. Pati na rin po sa travel. So, magandang hapon po dito sa Canada.
Please don't forget to like and subscribe. Salamat!